guys, for today's vlog, Motopush Caloocan naman tayo. Another new scooter ang release nila. May kamukha itong motor na to sa Big 4, pero this is more cheaper ng 21,400 pesos. Under budget friendly category na naman siya, Evo 150. May bubuga kaya? Tutok lang kayo dahil check na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang looks. Kamukhang kamukha talaga ito ni Click na 125. Ito nga yung itsura ni Motopush New Evo 150. Pero bago tayo magsimula, kwentuhan ko muna kayo. Hindi lang ito yung unang pagkakataon na nag-acquire si Motopush ng same unit design galing sa mga ibang brand. Meron na rin sila dati dito ng kamukha ng RS na 150. Meron din dito mukhang XRM. May mukhang Rider, Suzuki Smash, mukhang Wave na 125, at marami pang mga units. Ito nga yung pinakabago nila ngayon. At balita natin, meron pang lalabas ngayon, Honda Click na 160, kaya tutok lang kayo. Subscribe na kayo para ma-notify kayo sa bago kong upload. Yung mga motor ni Motopush na kamukha ng mga branded, mas mura. At sa tingin ko, ang target nila ay yung mga katulad natin na gustong magkamotor ng kamukha ng mga branded pero walang budget. Doon pumapasok si Motopush. Let's start guys sa kanyang color variant. May 5 available colors. Dito sa motor na to, meron yung red, blue, black, gray, at lahat ng yon ay matte. At nag-iisa lang yung glossy nila, which is yung white. Baba na tayo dito sa kanyang gulong. Tubeless na yung kanyang gulong. May size to na 90 by 80 by 14. Same lang sila dun sa kanyang kamuka. Pati dun sa kanyang mags, matte black yung pagkaka-finish, which is same lang din ng design. Yung ginamit na gulong dito, Carry Stone. Sa kanya namang braking system, naka-single pot caliper to. Merong single disc na 3mm yung thickness niya. At ang maganda dito, na-inherit niya yung feature nung kanyang kamuka na combi brake. Yes po, combi brake na to. Kapag pipiga ka sa likod, merong 30% na kumakapit dito sa kanyang harapan. Maganda yung feature na combi brake kasi dalawang gulong mo kumakapit, lalo na pag sudden brakes. Very helpful yan. Dito naman tayo sa kanyang right side, ang suspension nito, naka-telescopic port. Yung speed reader niya, hindi yan cable, digital na rin. Silipin naman natin tong kanyang fender. Dito sa kanyang likod, mataas yung pagkakakat niya. Pero yung kanyang counterpart naman, na plastic na nakaharang dun sa kanyang frame, wala namang butas, which is good kasi hindi matatalsikan yan ng putik o kaya ng tubig. Eventually, kung hindi mo nahugasan yung motor o kaya nawawash, magkakaroon ng corrosion kapag nag-stay yung tubig o kaya yung putik. Ayan, good na good yan. Tapos yung pagkaka-finish nito, grabe yung pagkamat niya. Ang kulay ata nito is dead black, para kasi siyang charcoal. Angat naman tayo dito sa kanyang headlight, wala tong pinagkaiba. Naka-split type na lahat ng ilaw niya, LED. Meron din siyang daytime running light, may check na nga natin. Malakas na rin yung kanyang ilaw. Medyo maliwanag pa ngayon pero kitang-kita mo sa sahig yung solid na dimension ng kanyang ilaw. Dito naman sa kanyang ibabaw, wala talaga siyang pinagkaiba, no? Kung tatanggalin mo lang yung decals nito, hindi mo na malalaman kung sino yung Click at sino yung Evo. Well, binabanggit na natin yung pangalan ng kamukha niya kasi super identical naman sila at hindi naman natin yan may pagkakaila. Grab bar na nga tayo guys. Dito muna tayo sa kanyang left. Meron rin to park brake, which is very good lalo na pag mga nasa uneven surface ka, magpa-park ka sa incline. Pwedeng-pwede mo tong gamitin para hindi umikot yung gulong mo. O kaya naman for safety feature na rin yan, lalo't kung may mga kasama kang bata sa bahay. Kasi minsan yung mga bata hindi natin namamalayan, umaakyat-akyat sa motor. Kaya okay na okay, meron siyang park brake. Kanyang lever, coated na rin, kulay itim. At of course, meron na rin siyang passing light. Dito naman sa kanyang rubber, same lang din ng feeling dun sa kamukha niya. Yung bar end nito, bakal. Other buttons, we have dimmer or the high and low option. Yung busina, sound check. Cute lang din yung busina niya. At meron din siya ditong buttons para sa kanyang flasher. Dito naman sa kanyang right, meron din siyang kill switch. Okay yan. Additional safety feature. Meron din siyang headlight option dito kasi itong motor na to, hindi pa siya automatic headlight on. At meron din tayo dito starting system, push start button, at ang okay dito, meron pa rin siyang kickstart in case of emergency. Two-way mong mapapaandar yung motor mo. Punta naman natin dito sa kanyang meter panel. Fully digital na to and try nating open para makita nyo rin. Yan. Ang makikita natin dito yung kanyang fuel indicator at nandito rin yung kanyang reserve
Ayan, wala pa siyang gas kaya nakailaw to. Ibig sabihin, reserved na siya. Nandito yung kanyang speedometer. Ito naman yung kanyang RPM, odometer. Pwede mo rin siyang ipunta kay trip meter. Ayan, kung gusto mong mag-compare. O kaya sukatin kung gaano kalayo yung na-travel. Pwede mong ilagay dyan. Meron din siya kilometer per hour dito. Iba pang makikita natin dito, meron din siyang clock. Ang wala lang sa kanya is voltmeter. Siguro okay lang din kasi meron pa rin naman siyang kickstart. Puntan naman natin dito sa kanyang ignition. Disusi pa rin siya, mechanical pa rin. Features nandito, meron siyang shutter dito, shutter lock. Pwede mong gamitin to pag ipapark mo. Gagamitin mo lang din yung kanyang susi para mabuksan. Pabaliktad lang. Ayan. So, pwede mo lang itusok yung susi mo. At kung gusto mong buksan yung upuan mo, hindi ka na pupunta dun sa ilalim ng kanyang seat. Meron na rin siya dito push button para sa kanyang seat. Itapat mo lang yung susi mo dito sa may seat na nakasulat and then push. Napansin ko dito ganda yung push button nito kasi malambot lang din siya. At itong si Moto Push, yung parts niya galing sa China pero assembled na dito sa Pilipinas ng mga Pilipino. Other features naman nito na nandito, meron na rin siyang USB type charging port. Ibig sabihin kung gagamitin mo man siya for long ride, hindi ka na mangangamba dun sa mga gadgets mo kung malulubat kasi pwede mong i-charge siya anytime basta ginagamit mo yung motor. Front compartment naman nito, mababaw lang din siya. Ang maganda pa dito, meron na rin siyang utility hook dito na hindi mo na kailangan buksan yung compartment mo. Kung may mga magagaan ka lang na nabili na pinamalengke, sabit mo na lang dyan, good to go ka na. Baba naman tayo dito sa kanyang side. Ito yung design nito, Moto Push lang yung nakalagay. Baba naman tayo dito sa kanyang gulay board or yung kanyang flat board. At meron na rin siyang design para mag-add ng friction sa ating footwear para hindi madulas. At bababa tayo dito sa kanyang stand. May center stand na rin siya at side stand. Yung kanyang side stand, may safety feature na rin yan na kung naka-side stand, hindi aandar yung motor mo. Ito naman yung itsura ng kanyang body. Meron lang siyang Evo 150 na naka-emboss at wala nang ibang decals. Napakalinis lang. At pag-usapan na nga natin yung kanyang makina. Ang engine type nito, meron tong 4-stroke, single cylinder, air-cooled pa rin siya, carb type. Yung kanya namang bore stroke, 57.4 by 57.8. Sa dimension naman niya, mas matangkad, mas mahaba, at mas wider itong si Evo 150. Length with height nito is 2,000 by 700 by 1,250. Puntahan naman natin dito sa kanyang upuan, same lang din sila ng size, same lang din sila ng design ng kanyang kamuka. And so far, habang pinipindot natin tong upuan niya, malambot din. Buksan na nga natin yung kanyang compartment kung anong makikita natin. Sa likod ng kanyang upuan, may paper organizer na rin yan. Meron din ditong tool organizer, which is very okay. Dun sa ibang mga scooters kasi na lumalabas ngayon, wala pa din. Advantage na rin ni Evo to. Dito naman sa kanyang baba, wala pa siyang hydraulics, no? Okay, spring. Pero ang maganda dito, meron din siyang helmet hook. Meron din tong wide compartment, pero hindi kakasya dito yung isang full face na helmet. Dito naman tayo babaling sa kanyang fuel tank. Nabanggit ko kanina na mas wider at mas mataas, mas mahaba itong Evo 150. Kaya siguro yung fuel capacity nito is 6.5 liters. Compare dun sa kanyang kamukha is 5.5 lang. So dito panalo si Evo 150. Yung kanya namang fuel consumption meron tong 2.7 liters per 100 kilometers. Puntahan naman natin yung kanyang maximum power and maximum torque. Dito naman may malaking pagkakaiba. Meron tong maximum power of 6.4 kW at 6,500 RPM. Ang kanyang maximum torque naman 8.3 Nm at 6,500 RPM. In numbers guys, mas mataas lang yung kamukha niya. Design naman nung kanyang crankcase, dito sa baba, silver yan, tapos stainless yung kanyang kickstart. Merong Moto Push dito at malaki rin yung kanyang air cleaner. Ang size naman ng gulong niya is 100 by 80 by 14. Medyo mataba na rin yan. Mas maganda yung mga matatabang gulong kasi kung madaan ka dun sa mga maliliit na butas ng kalsada, hindi mo masyadong ramdam. At saka mas maganda i-banking. For braking system naman dito sa likod, naka-drum brake pa rin siya. Suspension naman naka-monoshock. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang right side. Yung design ng kanyang air-cooled, kamukha nung naka-liquid cooled. Yung kanyang pipe, sporty looking pa rin. May nakalagay lang dito na Moto Push. Ito naman yung itsura ng kanyang tail light. LED na yan, pati yung kanyang signal light. At meron din siyang lamp light dito and also reflector. Unahin nga natin yung kanyang weight. Magaan lang din siya pagbaba ng kanyang stand. And try nating upuan. Yung kanyang cockpit, same na same lang din, walang pinagkaiba. Comfort naman ng ating puwet, napakaganda ng lapat. Makapit din ang ating combi brake.
Real shock naman yan, talagang malambot. When it comes to legroom naman, ayan, 5'6 tayo at may space pa nga. SRP naman guys, 59,500 pesos. Gaya ng sabi ko kanina, more cheaper ng 21,400 pesos. Sa installment naman, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. Doon naman sa mga keyboard warriors natin, kumusta naman sa inyo si Evo 150? Ano naman ang masasabi nyo? Ang inyong mga nasa isipan, i-comment nyo na dun sa comment section below. For more info, ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page, contact number, yung kanilang address. Sa mga napadaan po, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Tingnan na rin po yung notification bell para lahat ng upload natin, manonotify kayo. And please support nyo na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!